Sa ating pong pagsisimula sa pagsamba sa Panginoon ay nais kong handa natin ang ating mga kalooban, kaisipan at i-concentrate natin sa Panginoon, kung sino siya. At sa pagkakataong ito ay babasahin ko muna ang awit na 92. Nais kong basahin po ito. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang luwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo, sa mga tanghimik ng tugtuging liray ipahayag mo. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahil sa tuwa. Sa pagkakataon po ito ay gusto lang po magbigay po ng ilang announcement before we continue para po mamaya sa mga members ng council. Meron po tayong Zoom meeting after this worship. Mga about 10:30 po yun. And then of course, ngayon ding araw na ito, supposed to be ating election. So, tulungan tayo ni Doria para po maibigay sa inyo lahat. Mapadala po sa inyo yung ballot through online. And, kinapos po ako ng pagkakataon. So, wala po muna tayong Sunday school for today. Maybe next week na po natin ito gagawin. Sa aking ina-announce para alam na po ninyo na wala po tayo. Okay, yun po. At tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sa mga nasa langit, kaya po ninyo na ipagkatiwala po namin po ng lubusan pa sa inyo ang oras na ito at araw na ito. Aming binibigay ang mga puso, aming kalooban, aming kaisipan. Aming Panginoon, kinikilala na kayo Diyos na karapat-dapat sa pagsamba, karapat-dapat na pagdingkuran, sapagkat Lord, kami po'y inyo. Kami po ay pinagpapahala ninyo. Kami, Panginoon, ay nilikha niyo, binuhay ninyo, at kami, Panginoon, ay patuloy po ninyong sinusustento with love and with your strength every day, every morning, ang inyong biyaya ay laging. So, Lord, we are here, and we are here worshiping the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods, ang una, ang huli, ang walang hanggang Diyos. Kayo po yung aming Ama, kayo po yung aming Daddy, kayo po yung aming Tatay. Salamat po sa pangalan po ng Panginoon Jesus po kami. Amen. Ipipatuloy na sumamba sa Panginoon sa mga po ng pag-aawitan. Magandang araw po sa lahat. Tayo'y muling aawit ng mga katotohanan na magbibigay sa atin ng pagpapaalala na wala tayong dapat ipag-alala sa buhay dahil alam natin na may pastol tayo, ang ating Diyos, na lagi nag-iingat sa atin at nakakita ng lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Kaya kung pansamantala nakakadama tayo ng agam-agam, ay pwede nating awitin at alalahanin mga katotohanan ito dahil ito magpapalaya sa atin sa pang-aalipin ng pag-aalala at mga takot. Panginoon, kayo ang aming pastol, kayo ang aming aawitan, kayo ang aming pananampalatayanan. Awitan natin siya. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo. Laging laan di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok. Pagpapala mo'y tiyak at lubos, di papipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, di magkukulang, sapat na, at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa, di mangangamba
mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan di matatago sa pangalan. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, pagpapala mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, di magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastor, ikaw ang aking pastor, di magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen, amen. Kayo po talaga yung makagagawa na higit pa sa aming inaasahan, higit pa sa maaari naming makomprobayan. Sinasamba namin kayo, Panginoon. O, dakila kayo, Ma. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Panginoon, kayo po nakakaalam ng aming mga lalahin, problema, pero higit sa lahat ng iyon, alam namin minamahal mo kami. At nais naming umawit ng papuri, ng pagsamba at pagkilala sa iyong pagmamahal, sa amin ding pagmamahal sa inyo. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Sinasamba kita, minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita, minamahal, minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita, sa aking buhay. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita, sa aking buhay. Ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Kaya nga po, Panginoon, ang anuman pong meron kami, ay karapat-dapat lamang pong ialay sa inyo. Salamat sa iyong pagpapatawad, salamat sa laging pagbibigay ng kalakasan, salamat sa laging paglingap. Panginoon, salamat sa kabutihan mo
ika'y pasalamatan. Ikaw lang, Panginoon, ang may kayang makapagpabago ng aking damdamin, puso, isipan. Alay sa'yo ang awitin, alay sa'yo ang buhay ko. Maraming salamat sa pagpapatawad, karapat-dapat kang papurihan. Alay sa'yo, alay sa'yo, Panginoon. Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa akin. Kulang ang awitin para ika'y pasalamatan. Ikaw lang, Panginoon, ang may kayang makapagpabago ng aking damdamin, puso, isipan. Alay sa'yo ang awitin, alay sa'yo ang buhay ko. Maraming salamat sa pagpapatawad, karapat-dapat kang papurihan. Alay sa'yo, alay sa'yo, alay sa'yo. Amen. Ang lahat po ay alay sa'yo, Panginoon. Lagi niyo po kami papagingdapatin. Alam namin pinapagingdapat mo na kami, but help us to walk in that grace, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. God bless po. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito ay tayo po ay sama-sama virtually ika nga, sa ating pong pagsamba at sa umagang ito ay pagsama-samahan po muli nating pagsalu-saluhan ang salita ng Panginoon na inaasahan nating makapagbibigay sa atin ng kalakasan. So, as kung po nang magsimula po tayo sa panalangin, po, let's pray. Amang nasa langit, bayaan po ninyo, Ama, na hingin namin ang patuloy ninyong pagsama at patnubay, lalo pa, Panginoon, sa puntong ito na amin pong pagsasaluhan ng mga salita. Nawa, Panginoon, gawin niyo po itong tunay na buhay at mabisa at matalas. Ito po ay pagbigay buhay po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Okay. Para po sa araw na ito ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, chapter 2, 14, 15, and 18. Hebrews chapter 2, mula po verse 14. Bali tatlong talatala po ito, 14, 15, at saka po 18. Yun po yung lang ating bibigyang daan or pansin. Okay, kung kayo po ay naandyan na, ay nais kong basahin po sa inyo ang mga talatang ito. Sa una po ay sa Tagalog, pangalawa po ay sa English. Sa Tagalog po muna, ganito po pagkakasaad. Verse 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan
Then verse 18, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Sabi nga rin po sa NIV, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Okay? Pagpalain po ng Panginoon Diyos, kapasa ng kanyang salita. Kung kayo po ay tatanungin, ano po ang inyong ikinatatakot? Of course, lahat po tayo ay may takot eh. Lahat po ng tao ay may kinatatakot. Ano po? Ang paghahari ng takot kasi at ang mahinang disposisyon ng maraming mga kabataan ang isang malaking sanhi o naging sanhi ng maraming depression na nangyayari kahit wala pa man ang pandemya. At lalo na kung may pandemya, lalo na ngayon may pandemya. Alam niyo po, for the last, yung mga 3 years ago or for the last 3 years ay may mga nababalita ako na pumalimit ako makabalita ng mga kabataan, high school hanggang college na nag-suicide. At ang sabi nga ng mga ibang nagtuturo na narinig ko ay mapakahina raw ngayong magdala ng mga problema ang mga kabataan. Yun po ang sabi nila. Marami talaga ang pwedeng ikatakot ng tao at hindi natin kayang isa-isa lahat yun o dahil baka tayo buti po na siyam-siyam. Pero siguro papigyan lang po ng ilan. Halimbawa lamang po ay ano ba yung mga takot na meron po tayo? Marami po yan. Mura sa simple hanggang sa pinakamalala. Ano po? Yung pong takot sa kagat. Ano po? Mula po sa kagat ng pinakamaliit, maliit na lamok, may takot po ang marami dahil baka ito may dalang dengue. Ano po? And then, kagat ng yung malaki-laki, ahas. Kasi makamandag ang ahas. At delikado rin po ito. So, lahat ng pwedeng kumagat na masakit at nakamamatay, lalo at nakamamatay, nakakatakot. Yan po. So, anong uri ng mga takot? Maaring ito po ay maaring halimbawa, takot sa pisikal na sakit, gaya ng mga pagkakasakit. Marami po ang mga sakit na nakakatakot na mapa sa atin. Unang-una ay masakit na, mahirap na, ay magastos pa. Kaya tayo po may takot. Ano po? Kaya yun po. Lalo pa ngayon, takot sa virus, kaya ng COVID-19, di ba? Tayo po may takot dyan. Ano? Ang iba naman takot ay yung takot ng emotional, ano? Or psychological. Halimbawa, yung natakot tayong mabigo, natakot tayong mapahiya, natakot tayong mabaliwala, natakot tayong maiwan o iwanan, natakot po tayo na yun nga, mabaliwala ng ibang tao. So, ang takot, ang mawala, ang tinatangkilik natin, na ikinakasiya natin, ay natatakot din po tayo doon. Yan. So, marami pa tayo pwedeng sabihin kung anong klase ng mga takot. Hindi natin maisa-isa ngayon dahil napakarami. Marami tayong kinatatakutan. Takot para sa mga anak, takot para sa kanino, takot para sa sarili natin sa buhay. Takot sa maaaring mga mangyayari pa. Okay? Alam niyo ba na ako personally, para po sa akin, ay yung takot ay pwede nating sabihin synonymous. Yung salitang kamatayan. Malapit po ito sa salitang kamatayan. Ang takot. In fact, sa katunayan ay yung idea ng kamatayan, nakakatakot. At yung mga binanggit ko ng takot, yung mga takot kung ano-ano, yung po ay mayroong relationship sa kamatayan. Kaya nga po kung atin pong papansin at babalikan yung pong ating tekstong binasa kanina, ay sabi nga po doon, ito raw po yung ginagamit ng dyablo sa verse 15, ito po yung ginagamit ng dyablo para alipinin ng maraming tao,
Di po ba? Para kanyang maalipin ng maraming tao. Ang ginagabi niya ay yung fear of death. Fear of death. Yung pong fear ay pwedeng magamit ng diablo para po kanyang ma-control ang isang tao. Hindi lamang isang tao, kundi marahil ang isang community at ang buong mundo sa katunayan. At sabi nga diyan, all their lives, ang mga tao, yung kanila ay sali-alipin ng fear of death. Fear of death. At yung mga lahat ng related sa death. No? Halimbawa, takot kang magutom. Diba? Lahat takot magutom. So, yung takot sa gutom, kasi may relationship sa death yun eh. Ayaw mong mamatay. In other words. Ayaw mong mahirapan. And ang ultimately, yung takot na yun, ang gutom, panghihina, ultimately, baka mamatay. Yun ang takot natin. Ayaw natin talaga. Ayaw natin magutom ang ating anak. Ayaw natin magutom ang buong mundo. Baka kasi mamatay. Yun po. So still, ultimately, kamatayan po ang ating kinatatakutan talaga. So ito po ay lalo na kung sa spiritual. Lalo na kung sa spiritual, bagaman ang kalimitang sense po talaga sa atin ng salitang kamatayan ay physical. Po, yung clinical, physiological, yung kapag tumigil ang tibok ng ating puso, kapag wala ng pulso, sabi nga ng mga tagapatang tigok na, yun po yung ating normal sense ng pagkaintindi ng salitang kamatayan. Pero ito rin po ay pwedeng magamit. Ang salitang kamatayan o salitang patay ay yung term na yun ay ating nagagamit sa parang symbolic. Halimbawa, kapag kami mga bagay na nawala o kapag kami mga bagay na tumigil na, hindi na magamit, hindi na pakinabangan, hindi na gumagana, we call it patay. No? Ay, patay na ang relos. Patay na ang negosyo. Patay na ang pag-aaral ko. Patay na ang, di ba? At yung sinasabing patay, kapag hindi na gumagana, patay pala ang kalawang kamay niya, sabihin paralyzed. Hindi na magamit. Patay pala ang kanyang kalahating katawan. Mga ganung mga salita. So yung word na patay ay talagang ang sinanim, ang kahulugan talaga ay yung wala na, tumigil na, hindi na gumagana. So, yun po yung ibig sabihin ng patay o kamatay. Actually, yung pong ganung idea ang ginagamit ng away dahil gusto niya tayo po ay paralyzed. Kapag tayo po ay paralyzed, tayo po ay makukontrol niya. Kapag nakokontrol niya ang ating pag-iisip, ay papakita sa atin na matakot ka dito, ito ang kakahinat na, and then we are already captive. Alam niyo ba itong mga superstition? Alam niyo ba yung mga pamahiin? Ang bottom line niyan ay takot eh. Gawin mo ito kasi pagka hindi mo ginawa, ito mangyayari sa iyo. Sige, pagka ikaw ginawa mo, hindi mo sinunod yan, ay ito ang mangyayari sa iyo. So, takot sa elemental spirits. Yan po yung idea ng takot, superstition. Kaya ang mga tao po ay sumusunod sa superstition kasi ayaw nila ng consequence. Ang tingin nila may karma, magamit nila ng karma. So, ganun po ang bagay na ito. Ano po? Ang kamatayan po ang siyang nagpapaikot, kumukontrol ng buhay ng tao. Ito po ay galing sa diablo. At ito po ay ginagamit na instrument ng diablo. Kaya kapag tayo po ay matatakutin, hindi po galing sa Diyos yan. It comes from the devil. It means that you are being controlled by the devil. Takot sa COVID-19, takot sa pandemya, takot sa maraming bagay na dahilan o naging naidulot itong nung pandemya, yung mga takot na ilagay sa isip natin, and this will make us,
madadown tayo dito, will make us confused, will make us kung ano-anong yung galing sa isip natin to the point na, pwedeng ma-depress isang tao. At sunod-sunod na mga pangyayari kapag ka nagkaganon. Pero hindi po yun ang gusto natin, di ba? Hindi yun ang gusto natin. Salamat na lamang mga kapatid today. Ang ating good news is because Hebrew chapter 2, yung Hebreo chapter 2 na ito ay panghawakan po natin. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay dapat panghawakan. Ang salita ng Diyos ay dapat po nating, pagtiwalaan. Alam niyo po ba kung saan nanggaling, by the way, ang takot na ito? Saan nagsimula? Kung ating pong alalahanin, back doon sa Genesis chapter 3, remember, nung si Adan at si Eva ay nalinglang ng diablo. Alam niyo, pagkatapos na nalinglang ng diablo si Adan at si Eva, ang unang tao, ano po ang nangyari? Ano po yung resulta? Okay? Kung ating pong titingnan sa chapter 3 ng Genesis, ganito po ang nakasaad sa chapter 3 verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang pantakip sa katawan. In other words, sila'y nahiya. They're ashamed. Nagkaroon ng shame. Na dati wala. And then, pagkatapos sila ay napaikot ng diablo, nalinglang ng diablo, in other words, ang unang mga tao ay hindi nang hawak salita ng Diyos, kundi sila ay sumunod sa salita ng diablo, pinaniwalaan nila ang kasinungalingan ng diablo, lumayo sila, iniwanan nila ang salita ng Diyos, binaliwala nila ang sinabi ng Diyos, yun po ang nangyayari. Pag binabaliwala ang salita ng Diyos, hindi pa naniniwala ng salita ng Diyos, bagkus ang pinapaniwala ng sinasabi ng diablo, nangyayari po ang mga kapahamakan. So, una, nagkaroon ng pahiya. Pangalawa, in verse 8, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" Verse 10, natakot po akong nang marinig ko kayong nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Ano yung sinabi ng lalaki? Bakit siya nagtatago? Bakit sabi niya, natakot po ako. So, unang naging bunga, resulta ng pagkakasalang iyon, yung paglayo sa salitahan ng Diyos, ay nagkaroon sila ng hiya. Diba tayo, takot mapahiya? At ang isa pa, nagkaroon nga sila ng takot. Takot na ano? Takot na harapin ng Diyos. Takot na, dahil nagkasala. Tayo naman, napapahiya na iladlad ang kasalanan, napapahiyang sabihin ang kasalanan, ipakita ang kasalanan at kahinaan. Meron ng hiya. Kaya nagkakatakip tayo, cover tayo. Kaya nagsisinungaling din tayo. And so, doon po nagsimula ang takot na yan, kung tutusin. Doon po sa paglayo. Doon po sa pagbabaliwala sa sinabi ng salita ng Diyos. That's why sabi ko ngayon, itong Hebrews chapter 2 verse 14 ay ating tingnan at ating pagtiwalaan. Ating angkinin. Ano yung sinasabi po dito? Sa Hebrews chapter 2 verse 14, 15, and 18. At ito po ang pinaka-good news natin kung tutuusin sa araw na ito. No? Sa oras na ito. Kababasa natin kanina at ano po yung nakalagay po diyan na ang Panginoong Hesus daw sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao at syempre alam natin na sa pamamagitan ng kanyang ginawa at yun walang iba kundi yung kanyang buhay sa lupa at yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, no? Yun ang naging dahilan para kanyang nawasak, nawasak ang kapangyarihan ng Diyos. Kung bagay nabawi niya yung nangyari noong sa Genesis chapter 3, nabawi niya. Kung paanong naibigay ng tao ang pamamahala sa kaysa diablo, ngayon naman ay binabawi ng Panginoong Hesus ang pamamahalang iyon at kinukuha niya.
Kaya tayong na kay Kristo ay ang kapangyarihan na ng Panginoong Hesus ang naghahari sa atin, hindi na ang dyablo. Winasak na ang kapangyarihan ng dyablo sa atin. Okay? At ang ibig din sabihin noon ay winasak na rin ng Panginoon yung takot na siyang ginagamit ng dyablo. Kung ikaw ay na kay Kristo, pwedeng hindi na tayo maalipin ng takot. Okay? At ang sabi nga diyan ay winasak ang kapangyarihan ng dyablo at tayo raw ay pinalaya. Sabi sa verse 15, pinalaya niya na ang lahat ng tao. No? Pinalaya niya ang tao mula sa takot sa kamatayan na habang panahon ay alipin. And this is the word of God. At yun ang sinabi ng Biblia na pinalaya tayo. So, claim it. Paniwalaan po natin because the Lord Jesus Christ is in us. At kung siyang nasa sa atin, bakit tayo matatakot? Yun lagi ang tanong ng Panginoong Hesus bakit ka natakot? Diba? Naalala niyo yung mga apostoles nung sila nasa laot at binabagyo at takot ang mga apostoles, baka malunod sila, ay natutulog lang doon sa ilalim ng bangka at siya ginising. Ang tanong ng Panginoon bakit kayo natatakot? Ano ang ibig sabihin noon? Hindi dapat kayo natatakot. Naririto ako. Kumbaga. So kaya hindi makasagot ang mga apostoles, napabangha sila. Kumbaga sasabihin ng Panginoon, patapos niyang patigilin ng hangin, patigilin ng bagyo, sa isang command. Matatakot ka ba? Sabi, parang yun ang dating matatakot ka ba? Kasama mo ang Panginoon na may control, may kapangyarihan. Napigilin ang gusto niyang pigilin. May kapangyarihang patigilin ang gusto niyang patigilin. So, yun po ang sinasabi ng Hebrews chapter 2. Ano po ang ating makikita po dito sa bagay na ito? Yung nga po, kung tayo ay na kay Kristo na, hindi na kailangang mapaalipin pa sa takot ng kamatayan. Ayon nga po sa ating nabasa sa Hebreo chapter 2, winasak na o pinutulan ng Panginoong Hesus ang anumang kapangyarihan at pangaalipin ng dyablo sa atin na kay Kristo. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Dahil dito, maulit ko lang, tayo ay malaya na sa pangaalipin na sa atin mula sa takot ng kamatayan. Sa lahat ng pwede nating ikatakot, naandyan ang Panginoon para tayo sa kaluluhan. Verse 18, sabi nga po sa verse 18 at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Nakatira si Kristo sa atin. Tinanggap natin ng Panginoong Hesus at siya'y nanahan sa atin. Kaya laging siya'y nasa atin at kasama natin. Sabi nga siya, Emmanuel, God is with us. Jesus is with us. And because He is God, then God is with us. At siya ay mas makapangyarihan. Mas makapangyarihan siya. Of course, siya ay nasa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Right? Spirit of Christ ang nasa atin. So, mas makapangyarihan ang nasa sa atin kaysa nasa sanlibutan. Sabi ng 1 John 4, verse 4. Kaya, ibalik po natin ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Itapo na po natin ang kasinungalingan na hindi po maaaring makatulong sa halip, makapangaalipin po sa atin. At makapagpahamak po sa atin. Bagaman ang dyablo ang naghahari sa sanlibutan ito, meaning sa mga taong wala kay Kristo, ang dyablo ang nakapaghahari sa kanila, ang dyablo ang nakapangyayari sa buhay nila. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, sabi ng unang Juan, chapter 5, verse 18 and 19, tayo raw po ay mga anak ng Diyos at hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala o yung paglayo sa salita ng Diyos. At hindi raw tayo pwedeng galawin ng dyablo. Nasa kung basahin po yun. Alam natin, verse 18, 1 John 5, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Verse 19, alam nating tayo yung mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Okay? Ang sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo at tayong na kay Kristo ay mga anak ng Diyos. At kung sakaling pahintulutan man ng Diyos na dumanas tayo ng pagsubok o tukso, gaya na nangyari kay Job sa lumang tipan,
maasahan pa rin po natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo yun ipababayaan man. Di po ba? Maasahan po natin yung kanyang mga pangako kaya nga po sabi dito sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ng mga iyon. Ano ang ikinatatakot mo? Ano pa ang ikinatatakot mo? Bakit ka matatakot? Bakit hindi natin pagtiwalaan ang salita ng Diyos? Bakit hindi natin mapagtiwalaan ang katotohanan? At iwaksi ang mga kung ano-anong mga kasinungalingang inilalagay sa ating isip na maaaring siyang nangaalipin sa iyo at nabubuhay ka sa takot at pangamba at pagkawala ng pag-asa, pagkadayukdok, pagkalugami para ikaw ay pinaghahampas-hampasan. So huwag tayong bibitaw, no, sa salita at pangako ng Diyos. Alam niyo po, ang mga makararanas lamang ng problema ng yung mental, depression, halimbawa, ng buhay. Yun po yung mga taong lumalayo sa pinanggagalingan ng kapayapaan. Ito po ang kanilang isip ay pinupuno, hindi ng salita ng Diyos, kundi pinupuno ng maraming pag-alala, maraming negative things na pinapasok sa isip, mga bagay na pinuprocess na ito ang mangyayari kahit hindi naman siya talaga mangyayari. No? Kaya puro takot ang ginagamit ng diablo para alipinin at kontrolin ang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ahari. Kapag ang salita ng Diyos o ang Espiritu Santo ang pumupuno o pumupuspos ng ating isip, alam niyo po mangyayari ayon sa Ephesians chapter 5, 17-20, we will worship God. Diba sabi doon? Be filled with the Holy Spirit. Mapuspos ang Banal na Espiritu. And then pagkatito sa mga tumunod na talata, at sila ay nagsisipag-awitan ng salmo, himno, tuturuan. Giving thanks to God. So, naroon po yung worship and prayer. At ganun din, po, kapag ang salita ng Diyos ang pumupuno sa atin, sabi po sa John 15, kung saan ay sinasabing ang mga Kristiyano ay ang sanga at si Kristo ang puno at kung nakahugpong o nakadugtong ay dadalo yung sustansya, ang magiging bunga po noon ay, of course, magkakaroon po ng maraming pagbubunga. Maraming maklase ng pagbubunga. Magiging very productive, pati isip. Kasi naroon po yung ang Panginoong Jesus po ay nasa sa Kanya. Meron pong fellowship with the Lord Jesus Christ. And naroon po yung Diyos na siyang, pagka siya humingi, no? Sabi nga, pag humingi, verse 8 po yun, ay ipagkakaloob ng Diyos. Naroon po yung mga pangako yun at assurance na yun. At pagdating po sa Philippians chapter 4, 6-9, no? Yung mga sinasabi po doon ay ang dapat isip daw po natin ay punuin po natin ang mga bagay na totoo, noble, good, yung mga ganung bagay yun. Kumbaga, mga mabubuti at mga totoo. Of course, magagaling yun, of course, the Word of God. Yun po ang katotohanan ng Word of God. At pagka doon po nangyari yun, sabi po ng Biblia, ang kapayapang di raw masayod ng kaisipan o positive understanding, sabi nga, siyang mag-guard ng ating isip at puso kay Kristo Jesus. Kaya po kapag po tayo ay punong-puno lagi ng tungkol sa salita ng Panginoon ay mas maramang na makakaligtas po tayo dun sa negatibong pag-iisip at hindi po tayo madadala ng depression. Halimbawa, kung may mga dumadaan man ng mga depression sa mga panahong ito. Sapagkat ang kamatayan, ang pagsunod sa hilig ng laman ay kamatayan. At ang pagsunod sa Espiritu. Ito po sabi sa Roma chapter 8 verse 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Dumating ang diablo para pumatay, dumating si Kristo para magkaroon ng buhay.
buhay na kasiyasiyan. Dumating ang dyablo para maghasik ng takot at kabalisahan, dumating si Kristo para magbigay ng kapayapaan. Mamili po tayo. Mamili po tayo. Ang sulsol ng diablong matakot sa maraming bagay at mag-worry, o ang sinasabi ni Kristo magtiwala sa mga pangako salita ng Diyos, magtiwala at magkaroon ng kapayapaan. Mahalin po natin, tangkilikin po natin, paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Lalo na sa panahong ito. Huwag po tayong patalo. Huwag po tayong patalo sa depression na maaaring maidulot po ng pandemyang ito. Maging matatag po tayo at maniwala na may Diyos. Pag tiwalaan po natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Claim. Ano ang sabi diyan? Winasak na ni Kristo ang kapangyarihan ng diablo. Kapangyarihan ng diablo na ginagamit para manatiling alipin niya ang mga tao sa pagitan ng takot sa kamatayan dahil hawak ng diablo ang kamatayan. Pero ang kamatayan ay ginapi na ng Panginoong Hesus ayon sa 1 Corinthians 15 na ang huling kaaway ay kamatayan. Ginapi ng Diyos ang kamatayan nung mamatay si Jesus at yun ang victory natin. Kumbaga physically mamatay man tayo but we still alive at yung bagong katawan natin ay bibigay sa atin and we will live forevermore. So wala nang bisa ang kamatayan, maaaring physical na lamang but other, especially yung spiritual spirit natin at saka yung spiritual body natin ay hindi, yun po ay mananatili sa atin. At hindi na po tayo mamamatay. So yun po ang sa langit, wala ro na pong kamatayan. Wala na ro pong mga sakit. Wala na ro pong mga bagay-bagay na kinatatakutan natin. Yun po ang sinasabi ng Biblia. And so, nagapi na ng Panginoong Hesus at ang sinasabi ito, pinalaya na po tayo. Claim it. Pinalaya na po tayo and don't listen sa suggestions, sa kasinungalingan. But, claim yung mga promises. God is with you. Diba? Hindi kanya iiwan, ipapabayaan mo. At sukdulan, gaya ng ating mga narinig nung una, sukdulan mga halimbawang ang katawang ito ay maitapon sa pugon ng apoy. God still able. Well, God still God. And we will still believe in Him. Kaya huwag tayong patalo. Huwag po tayong malungkot, huwag po tayong madala ng mga pangyayaring ito. May Diyos po tayo. At ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa COVID-19 at pandemyang ito. Kaya huwag tayong maniniwala sa maraming mga pananakot. Magtiwala po tayo sa Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po yung aming pag-asa, kami po yung nananalig sa inyo. At kami, Panginoon, ay nakararanas ng kapayapaan dahil sa Panginoong Kristo nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Lord, thank you sa pagkakataon kami po ay maging ang mga anak niyo. At salamat, Panginoon, sapagkat dumaan naman ang ganitong pandemya, tumagal man ito ng maybe 1 or 2 years. Alam namin, Panginoon, na ang inyo po, kayo po ang may hawak ng aming panahon. At sa mga panahong iyon, Lord, gaya na aming mga nabasa sa Biblia, panahon ng salot, panahon ng taggutom, hindi niyo pinabayaan ang inyong mga anak. At yung mga marahil ay namatay din, pero alam namin, Panginoon, na sila ay namatay sa inyong kapahintulutan. At hindi man namin naintindihan at naunawaan, marahil ang dahil. Pero Ama, naniniwala ko, dahil kayo po ang Diyos na mabuti, ay inyo na pong minamarap ang mga pangyayari. Dahil iyon po ang sa inyong tingin, sa inyong kalooban. Dahil ang inyong pong kapamaraanan, ang inyong kaisipan ay lagi pong mas mataas kaysa. Kayo po yung Diyos na matuwid, kayo po ang Diyos na walang kapintasan, at kayo po ang Diyos na mabuti.
Sa inyo po ang papuri at pasalamat sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang aming dalangin. Amen and amen. Para po sa ating benediction, tayo po'y manalangin. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon Yahweh, naway kahabagan kanya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang araw po sa lahat. Tayo'y muling aawit. Awitan natin siya. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo. Laging laan di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok. Pagpapala mo'y tiyak at lubos. Di papipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking gusto, di magkukulang sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba, di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Pagpapala mo'y tiyak at lubos, di papipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking gusto, di magkukulang sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa, ikaw ang aking gusto. Ikaw ang aking pastor, di magkukulang sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Wala na ngang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen.